Mo bitaw karon sa atong political arena, ari lang ta maghisgot kay hot issue man na. Kay bao ba mo nga na-impeach na sa Congress ang atong Vice President? Wa tingali usan atong wa kay bao kay sa mainstream, sa mga vloggers o sa tanan nahitabo man eh. Ang dagkong pangutana, ang 32 million nga ning butar sa Vice President, mao ba'y ila karong sentimento nga i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022? Karong 2025, kining 32 million kuno, matud pas pipila ka mga komentaryong akong gibasa, mao ba ang ilang sentimento? O mura sila og kawatan sa Kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka opisyal sa gobyerno. Kay ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma. Siyam ang taga Sugbo, ang congressman nga gikan dinhi sa Cebu. Siyam, murag siyam kabuk unom ba to? Murag siyam. Nipirma sila nga i-impeach ang Vice President. Sa 6 or 3 pilata dinhi nga voter sa Cebu. Wa sa okay ba? Abot ba ta og 3 million? Yan na. 6? Bahala na. Kitang tanan nga mga butante sa Cebu, girepresentahan ba ta ning siyam ka mga Cebuano congressmen nga atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong panahon na? Lingay mong tupad. Ina gusto ka nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So mo na unang pangutana. Ikaduha, fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero matud pas komentaryo, ako sang gitan-aw, giskana ko maayo diya sa mga vlog-vlog. Wa gyud gipakita unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilapse man tong 3 impeachment, di naman to ma-entertain, ilan naman lang tong gi-archives. Kay nilapse man sa ilang time frame. Kining fourth, pero wa nila gipakita unsa gyud sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila og butar in one day setting. Ana ra yung adlaw. Pag abot sa impeachment, butar dayon, usa ra ka adlaw. Ana, ang atong eleksyon nagsugod og month of February, nag-eleksyon og May. Maunay official period sa eleksyon. Sa ato pa magsigi tag discuss, magsigi tag pamalandong, angayan ba kung mubutar ani o dili, angayan ba kung mubutar ani o dili. Unya ni butar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta ni butar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only one day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals na 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init ka estanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana. Nya here comes the representatives na in one day gi-impeach na nila
kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani diskusyon unsa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor, CCTV, etc. Why gidiscuss? Gililong sa natong mga voters. O ang ikatulo na ako sang nalingawan og paminaw, kaning ako laning naobserbahan sa mga komentaryo, nagubot-gubot na gid ni karon. Kay ang mga loyalista sa una sa Vice President, kansang mga kamot panahos eleksyon giisa sa Vice President, namirma sa impeachment. Ni asay taga-ato dinhi sa Cebu nga mga loyalista o in quotation, mga friends na kung nangahimo ni silang Judas. mura sag si Judas ba? Kuyog ni Jesus, siging kuyog ni Jesus, pero ni unay og papatay ni Jesus. Mauni ang kalibutan. Nya ang katapusan, wala pag-ibakwi ang statement sa atong presidente. Katong niingon siya, di ko gusto sa impeachment. Gani, ni-rally ato ang Iglesia ni Cristo. Di ko gusto anang impeachment. Gausik-usik lanas atong panahon. Unya, wa ginay ika-contribute kanang impeachment sa Vice President. Nothing. Why ika-contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katawhan? Mo nang di ko gusto ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente kana nga maong statement. Although wala na sad siya additional statement karon, pero wa pa na niya gibakwi in public nga karon ako tong bakwion ang akong gisulti o gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni pirma number 1 sa balota ang iyang anak si Sandro Marcos, mo'y unang nipirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan nga presidente. Gisupak niyang iyang amahan. Ingana ba, no? Ang anak, mutahod maginas ginikana, no? Maingon magyog ka, anak, tahura ang imong mamagpapa, sugo nas Ginoo. Pero siya'y unang nipirma. Number 1 siya. Impeachment ni Sarah nga gi-declare sa iyang amahan, ayaw ng impeachment kay wa nay kapuslangan. Ako lang ning gihatagan og pamalandong in context sa atong ebanghelyo, pagpapahawa og yawa. Kay kining yawa, mga igsoon, mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan. Mao bitaw na kanang na ako'y kaslon, moingon dayon ko pangandam na mo. Kay naghiusa man mo, ni-declare man mong maghiusa, bungkagon gyud mo siyawa. Tagaan gyud mo daghan kay pagsulay, hangtod mabungkag mo kay kontra ginasyawa ang unity. Onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag eleksyon, ni-declare man nga unit team ta, unit team. Agibungkag na Rosyawa, hastang ilang ka-unit team, nagiyawaan na. Ambot o kinsay giyawaan na, diri ba sa side ni Presidente Marcos o diri ba sa side ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod o duol-duol sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang duol-duol sa kinabuhi sa mga santos, labi na gyud sa mga martyrs. Ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. Ang persecuted duol na ni Kristo. Matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5, bulahan kamong gilutos, gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, ug mahitabo ni paglipay kamo. Mao na sila si Pedro Bautista o si
kaning Paul Mikig, mga kauban San Lorenzo Ruiz, naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang gideklarar na nga amo na mong putlas liog, bitayo na mo sa cross, patio na mo. Ilingiyay mong tupad. Ing na asa man ka nga side karon sa yawa o ni Jesus. Ing na kono. Ya, mo padayon ko gamay. Nalipay ko ani nga nitunga ning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila. Kay karong si manaha ko no, mo close na sila sa ilang session, balik sila June. Ang Senate ni close na sad. Di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon nga i-impeach sa House of Representatives. Ang ilang katapusang gibuhat i-impeach ang Vice President. Nya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buwana, karong February 11 man siguro. Ala sige, kay kabahin man kita sa katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion, di na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa. Ari ta mo pili sa naduol sa Ginoo. Aron masulbad ning atong kagubot. Hunong nataan ang pamakak, hunong nataan ang paghigugmas kwarta. Matod pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon. Kanang nipabaha o kwarta, isalikway tana. Kay ang higugmas kwarta, ang paghigugmas kwarta, tuburan gina tanang yawa, mahimutang mabudhion. O kanasang nanghatag o kwarta para sa eleksyon, mga mabudhio na sa atong nasod. Nga naman, kay kanang kwarta nga ilang gigamit pagpanghatag nato, kinurakot sa na nila sa atong buhis nga gihatag ngadto sa gobyerno. Giunay ratag luto sa atong mantika. Kita nga ni buhis, kita'y giilan-ilan nga taga-tagaan tag kwarta, ato rasan ng buhis. Naingon ako, ikaw pader, sige kag hisgot ana, mura ra ba kag ni buhis? Tax exempted ra ba mo, mga pare? Nako, tinuod yun na. Wa mi taga-ig kuhaig buhis. Pero ang tanan na mong gipalit dinhi sa parokya o sa among mga personal nga mga gamit, pulos yun na gikuhaag buhis. Nagbuhis lang gihapon mi. Di ba? Ang atong simbahan gabuhis gihapon. Kining tanang gigamit nato dinhi nga sa atong operations, tanan gikas kinagamyan ngadto sa kinadakan, pulos na gikuhaan og buhis. Di man na mangutana dito sa grocery, kining bugas, kining mantika, kining niyang inyong gipalit para ni simbahan. Siya, para simbahan. O sige, wa lang ni tax ha. Di oy, automatic na. So kitang tanan nagbuhis. Nya kuhao na sa mga kurap og ipanghatag nato panahos eleksyon, ilad-ilaron ta nga gikan nila mga hudas sa katilingban.